Okay, bagong video mula kay John Reps mga kapatid. Mischief Reef, isasama sa maritime zone ng Pilipinas. Dalawang Chinese balloon na detect ng Taiwan mga tol. So ito ang ating bagong balitang bibigyan ng reaction video ngayon and commentary. Mula rito sa channel ni John Reps yan. Huwag niyong kalimutan mga kapatid mag-subscribe sa kanya. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng balita at reaction, komento, partikular mga kapatid kapag pinag-uusapan natin ay West Philippine Sea at ang pangharas ng China sa ating bansa mga tol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Nadetect ng Taiwan ang dalawang spy balloon umano ng China sa median line sa pagitan ng Taiwan at China. Dito mo makikita kung gaano kaloko-loko tong no? China. Nagpapadala sila ng spy balloon. Tapos pag pinaputok yan, nagagalit sila, no? Ang sinasabi nila nagpo-provoke daw. Biruin mo, naalala ko dati nagpalipad sila ng spy balloon sa ibabaw ng kalupaan ng Amerika, mga tol. Siyempre, na-detect ng United States yun dahil advance yun, mga tol. Pinaputok. Galit na galit ang mga Chekwa, mga tol. Biruin mo, no, nagagaganyan sila. Tapos kapag sila ang pinitik mo, galit na, no? Ewan ko ba rito sa mga to, anong utak ang tumatakbo, no? At nasa 100 naman ang namatay matapos yanigin ng malakas na lindol ang China. Alamin ang buong detalye mamaya. At Defense Secretary Teodoro pinangunahan ang seremonya sa pagtanggap ng bagong Japanese-built na air surveillance radar system ng Philippine Air Force. Wow. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig ng mabuti. Tapos Japan yan, no? Japan Dalawang technology. Chinese balloon ang nadetect na lumilipad sa sensitibong median line sa pagitan ng Taiwan at China, sinabi ng Defense Ministry ng Taiwan noong Lunes. Ang mga Chinese balloon ay naging puno ng politika na paksa noong Pebrero nang pasabugin ng Amerika ang tinatawag nitong spy balloon na sinasabi naman ng China na isang sibilyan na balloon lamang iyon na tinatangay ng hangin. Bagamat sa mga nakaraang taon ay pinapataas ng China ang panggigipit ng militar at pampolitika sa pinamumunuan ng sarili na demokratikong Taiwan na inaangkin nito bilang teritoryo nito. Sabi isang civilian balloon lang daw na nilipad ng hangin, mga tol. Ba't bad trip sila? Diba? Wala bang karapatan ang US na pagdudahan ng anumang mga bagay na pumapasok sa kanilang lupain? Diba? Ba't sila bad trip kung civilian balloon pala yun, diba? At saka alam ko, may mga napanood tayong mga video, mga tol, na parang zoom nila yung balloon na yun. May kamerang gumaganon, gano'n, no? Diba? Civilian balloon ba yun? O diba bad trip sila? Tataas ng amats no? Pinapataas ng China ang panggigipit ng militar at pampolitika sa pinamumunuan ng sarili na demokratikong Taiwan na inaangkin nito bilang teritoryo nito. Ayon sa Defense Ministry ng Taiwan, ang dalawang nakitang balon ay pinalipad noong alas 9 ng umaga at alas 2 ng hapon noong Linggo. Humigit kumulang 110 nautical miles o 204 kilometers hilagang kanluran ng lungsod ng Keelung matapos tumawid sa strait. Sinabi rin ng isang tagapagsalita ng Defense Ministry na si Choi Kuching na maaaring ito ay isang weather balloon na tinangay lamang patungo sa Taiwan noong monsoon winds at maaari itong magamit para sa meteorological research at data. Alam nyo, ito nakakatuwa, no? Kapag sa ibang bansa nakakita ng ganyan, ang sinasabi nila is spy balloon, di ba? Ang pagmamatwid naman ng China o pagdidepensa nila ay civilian balloon, tawag dito, yun nga, yung balon na tawag nila rito, nakalimutan ko yung tawag nila kanina. Yung, dito sa Pilipinas mga tol, pag lumipad dyan, di ba nabibidyohan na, tingin pa natin dyan, alien. Ewan ko ba man, ganyan din ng mga Pilipino, alien. Alien, ano yan, lumilipad, alien yan. Tapos wala makapagpaliwanag kahit pag-asa, no? Hindi nila alam. No? So tuloy na lang natin to mga tol. Yung ibang mga video clip dito mga tol, medyo iba-blurred natin ng maigi. Pakinggan na lang natin yung balita. At sa Western China naman, umabot sa 100 ang namatay at daan-daan ang mga nasugatan matapos yanigin ng 6.2 magnitude na lindol. Patuloy ang paghahanap ng mga rescue team sa mga residenteng natabunan ng mga gusali.
Alam niyo mga tol, kahit na naba-bad trip tayo sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea, ay hindi naman din natin kailangan ikatuwa o dapat ikatuwa 'no, yung, mga ganitong pangyayari sa kanilang bansa kasi wala naman silang kinalaman dun, 'di ba? Etong mga ganitong natural calamity nangyayari yan mga tol kahit saang bansa 'no, kahit dito sa Pilipinas nangyayari yan, eh. Kaya wala sigurong dapat magsabi na kahit sino sa atin, "Ay, pinaparusahan na kayo ng Diyos." Wala wala dapat gano'n mga tol. Kung makasalanan sila bilang mga tao, gano'n din tayo, 'no? So hindi natin dapat ikatuwa ang nangyayari sa kanila dahil hindi mo rin naman gugustuhin kapag yan ay tinamaan ka, 'di ba? Hindi kailangan nasa loob ka mismo ng bahay mo, eh. Posibleng nandodo'n ka halimbawa nagbabakasyon ka sa ibang lugar, biglang nangyari yan, 'di ba? So, walang walang, dapat na matuwa 'no, sa mga ganyang pangyayari kasi yung mga ganyang bagay para sa akin mga tol isang, natural calamity na hindi rin natin kayang pigilan at maiiwasan hindi hindi natin kayang iwasan 'no. So, kawawa din kasi yung mga inosente, mga ganyan, eh, wala, eh, nangyari sa kanila yun, eh. At sa ibang balita naman, pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang seremonya sa pagtanggap ng Japanese-built na air surveillance radar system ng Philippine Air Force sa Wallace Air Station sa San Fernando City, La Union. Ang air surveillance radar system ay bahagi ng isang radar project ng Philippine Air Force kasama ang Japanese electronic firms na Mitsubishi Electric Corporation na nagkakahalaga ng 5.5 billion pesos para sa 4 na radar units. Pakinggan naman natin mga kabayan ang ilan sa mga presko ni Senator Francis Tolentino tungkol sa West Philippine Sea. So gusto kong tutukan po yung Maritime Zones Law. Ngayon kadarating ko lang sinalubong na ako ng isang confidential ito kaya hindi ko pwedeng buksan letter coming from the Secretary of Foreign Affairs. Hindi ko pwedeng buksan sa inyo pero napakahalaga po nito. Patungkol po ito sa ating patuloy na hidwaan sa West Philippine Sea. Sir, paano yun? Ang mangyayari, i-maintain nyo yung justice at saka yung special Yung Maritime Zones Committee. Kasi para sa akin, napakahalaga po nito. Hindi lamang para mabalangkas yung tamang batas. Nasa palagay ko, January matatapos natin yung yung Maritime Zones Law. Pati na rin po yung Archipelagic Sea Lanes Law. So, ano po yung meron na? May pending pa ba kayong maiiwan sa Blue Ribbon? it has already, kung tutuusin mo, I was aware of an incident, kung hindi ako nagkakamali, 1995 to bata pa yung iba sa inyo, pero wala ako doon. Kung matatandaan nyo, sina Arnold Clavio ay nagpunta doon sa kinatatayuan ngayon ng Mischief Reef. Sakay sila ng isang naval vessel, Philippine Navy. So wala pa doon yung Mischief Reef na tinatawag ngayon isang fortified city ng China. So tinataboy-taboy lang sila. Sila yung sinwarming, maliliit na bangka ng milisya ng China. Pero sila yung pinakamalaki. Kasama nila noon si General Charlie Tanyega. Panahon niya ni Presidente Ramos, God bless his soul. So maraming media personalities na nandun. Ang pinakamalaking barko, tayo noon. Mga barkong pangingisda lang yung China. Ngayon, buo na yung island na yon. Ano yung gagawin natin? Bala kong isama yun doon sa Maritime Zones Law. That islands are artificially constructed and illegally occupied shall remain part of Philippine jurisdiction. Tandaan niyo mga tol, yung mga pangalan ng mga politiko, ng mga senador na gumagawa ng paraan mga tol at lumalaban talaga, no, para sa ating soberanya mga tol. Tandaan niyo yung mga pangalan yan. Kasi sila yung nararapat na bigyan nyo ng pwesto sa susunod ulit. Para maipagpatuloy, kung sakasakaling tatakbo para maipagpatuloy nila yung kanilang mga ginagawa at nasimulan mga tol. Diba? Iwas-iwasan nyo na
Iwas-iwasan niyo na yung paghalal ng mga bago, mga ngayon mo lang nakita mga tol, 'di ba? Mga ngayon lang biglang sumikat. Iwasan niyo na 'yon. Ito talaga yung ano, ito talaga yung mga dapat nating suportahan, eh. 'Di ba? Nakikita natin, naririnig natin galing mismo sa kanila kung papaano nila ipagtanggol at ipaglaban yung ating, soberanya mga tol, 'di ba? Minsan kasi tumitingin lang kayo sa kulay, eh. Marami sa atin mga tol ang nakatingin lang doon sa gusto ng marami, nakikiisa na rin sila dun mga tol, 'di ba? Sikat. So bandwagon nga kung tawagin, eh, 'di ba? So titignan niyo mga tol, base dun sa track record nila kung sino-sino talaga yung mga kumikilos, 'di ba? Ito halimbawa na lang ito, si Senator Francis Tolentino mga tol, 'di ba? Yung mischief reef, ngayon may nakatayo na dun structure ng China mga tol. Pero isasama niya sa maritime zone. Alam nating hindi magiging madali yon na makuha natin sa China. Hindi ganun kadali yun mga tol. Baka gera pa ang kahantungan yan. Pero tingnan mo no, yung tapang at lakas ng loob nandoon, 'di ba? Yun ang kailangan natin sa ating bansa. Di ba? So kahit tinayo na nila yon, Oh. kahit tinayo na nila, kahit occupied nila, pag-aari pa rin natin yon. 'Di ba? Kita mo yung pagkakasabi niya yung gigil. Kahit tinayo na nila yon, kahit occupied na nila yon, pag-aari pa rin natin yon. Balikan natin mga tol, tingnan mo yung gigil niya. Jurisdiction. Di ba? So kahit tinayo na nila yon, kahit tinayo na nila, kahit occupied nila, pag-aari pa rin natin yon. Sir, ano yun? Parang, kaya nyo rin siya ipaprioritize. Request ni President Marcos na tulungan nyo yung administration to come up with this more defined maritime zones. Yung maritime zones law natin, 3 decades in the making. Grabe, Huling-huli na po yon. Halos lahat ng mga bansa, meron na nun, tayo na lang ang wala. Grabe. Naipasa na nga sa lower house eh. So, yung Senate, kailangan mahabol natin ito kasi isa ito sa mga armas na pwede nating gamitin diplomatically. Sir, si President Marcos po, nagsabi na po siya na hindi kailangan ipa-recall, hindi kailangan Ibang topic to, no? Opo, sir. Ah. Sa kay Ambassador Wang naman po, sabi po ni President Marcos, hindi kailangan ipa-recall si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, kasi ginagawa niya lang daw po yung trabaho niya. In relation po to dun sa calls... Recall should be done by the sending authority. Yes, sir. Bali, Kung sino yung nagpadala, siya yung magre-recall. Binabawi. Di ba? So, hindi natin kayang i-recall yung Chinese ambassador talaga kasi hindi naman tayo nagpadala nun dito. Okay. Now we know. So hindi rin na pala natin kaya siyang i-recall dahil di siya ang nagpadala. Pero pwede siguro tayo mag-request ng kapalit. Diba? Siguro naman, hindi naman siguro lahat ng Chinese ganun ang mindset, no? Baka yung ipapalit na Chinese ambassador, talaga makikipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas na magkaroon talaga ng masinsinang usapan. At hindi yung tipong katulad ng ginagawa ni Wang Xilian. Diba, lalapitan si Bronner, don't provoke us, yung ganon-ganon. Diba, hindi trabaho ng ambassador yun eh. Kaya nating i-recall yung Philippine ambassador to Beijing na nung nag-uusap kami, lumindol, natatandaan nyo. So, go on with your question. Kasi earlier po si Senate President Mig Subiri and si Senator J.B. Ejercito, I think they made that appeal kung pwedeng pabalikin na lang sa China si Chinese ambassador dahil hindi daw po nakakatulong dun sa sitwasyon sa West Philippines, nakakasama pa raw po. But si President Marcos said, hindi nga po ipapa-recall or hindi magsusulat sa China to have them recall dahil ginagawa niya lang daw po yung trabaho niya bilang Chinese ambassador. Your take on that, sir? Siguro, tama din si Presidente na yung ambassador tumutupad lang sa utos sa kanya, sa policy directives coming from Beijing. Siguro naman yung with all due respect to my colleagues, yung sa kanila ay parang near declaration of persona non grata kasi hindi na ipapaabot siguro ng tama sa Beijing kung ano yung dapat ipaabot. Pareho pong tama yon, but considering that the President is higher in the totem pole of foreign policy directives, tama din si Presidente. Kahit si Yao Ming ang ipadala mo dyan, kahit sino yung padala mo dyan, isusunod lang sa direktiba ng
Ministry of Foreign Affairs yun, di ba? So yun, nagets na natin yung point mga tol. Yung sinasabi nating hindi ginagawa ng Chinese ambassador yung kanyang tamang trabaho. Kasi yun ang tama talaga para sa atin mga tol eh. Yung tamang dapat pababain mo yung tensyon imbis na gatungan mo. Pero kung yun nga naman talaga ang direction o direktiba sa kanya na huwag kang sasakay dyan sa ano ng Pilipinas labanan mo sila bilang isang ambassador ng China, ipagtanggol mo kami. Kung yun talaga utos sa kanya, ginagawa niya nga lang talaga trabaho niya. Tama rin naman sila dun sa parteng yun. Pero ang dapat kasing trabaho, di ba, ng Chinese ambassador o ng ambassador ng kahit anong bansa is para pag-ugnayin yung dalawang bansa, di ba? Kaya nga sila ambassador di ba? Pero kung yun nga talaga direktiba sa kanya, sabi nga gano'n ni Senator Francis Tolentino, kahit nga si Yao Ming ang ipadala mo dyan, di ba? Kung yun ang utos di yun ang susundin niya, di ba? Kesa naman wala na siyang bansang uwian pag lumabag siya. Alam mo na, komunista yung bansang yon, di ba? Di ba? So ikaw mga tol, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin? Pwede kang magkomento sa ibaba, pwede kang mag-send o comment ng iyong opinion at ng iyong saloobin, no? So maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.